Serbisyo, gabay sa kalusugan, on radio. Programang mag-ati ng pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daing. Pagbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Magandang hapon po sa inyong lahat at August 12, 2012 po ngayon, araw ng linggo. At kayo po'y nakikinig at nanonood ng Gabay sa Kalusugan dito sa DZRH. Well, ngayong araw po, no, ang aking column sa People's Journal Tonight ay may pamagat na The Throat. Yan, ibig sabihin yung mga problema sa lalamunan. Sore throat, kadalasan. Pharyngitis, laryngitis, tonsillitis. Basahin niyo po at pinaliwanag ko po sa napakasimpleng paraan. At kahapon po, no, ay nadaos po yung kauna-unahang mercury drug first walk for diabetes awareness na ginanap po dyan sa may global city sa Mitagig. At nalaman ko na higit 3,000 ang nag-register para dito sa katuwaang paglalakad, no, para sa ating kaalaman tungkol sa diabetes. At siguro dahil nga sa nangyaring bagyo, marami ring busy, naglinis ng bahay, yung mga putik-putik, no. So dun sa 3,000 plus ang dumalo ay nasa 2,000 higit pa rin. Bagamat umulan pa nga, natuloy pa rin ang kanilang tinatawag na fun walk, di ba? At natutuwa po ako dahil nakausap ko yung mga namumuno sa mercury drug at ang sabi nila, meron palang registration na ginawa dito, no? 250 kada tao sa mga sumali. Yan yung mga walang suki card. Pag meron kayong suki card, ang babayaran nyo 200 lang. So lahat ng mga naipon, ng mga binayad ng mga participants ay idodonate po sa mga binaha nitong nakaraang araw. Nakakatuwa naman po, no? At ako'y naging bahagi din dahil ako'y nagbigay ng isang lecture kahapon ng 2:00 ng hapon at ang pamagat ng aking lecture ay Healthy Living with Diabetes. At naisip ko na ngayong araw, bakit hindi ko ring i-lecture yan para yung mga hindi nakadalo ay makinabang din sa pakikinig ngayon sa atin dito sa Gabay sa Kalusugan. Kaya naman pala nagkaroon ng ganitong activity, unang-una ay parang tribute na rin, no, dun sa pinaka-may-ari ng mercury drug na si Mr. Mariano Ke. Siya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sa August 15. Hindi na natin sasabihin ang edad, basta August 15 ang kanyang kaarawan. At binabati ko lahat, no, ng mga namumuno sa mercury drug. Nandiyan na po si Mrs. Vivian Ascona, si Mr. Jack Concepcion, si Miss Cora Lim, at lahat ng mga officers and employees, no, congratulations po sa ginawang Walk for Diabetes Awareness. At nangako mercury drug na ito'y gagawin na nilang annual event. At sana sa mga susunod maging bahagi pa rin ako ng kanilang ginawang special event. So congratulations po sa inyong lahat. Ngayon araw po, no, sa ating balitang pangkalusugan, ang ating pag-uusapan, yung weight training, no, o yung pagbubuhat pala ng mabigat ay maaari pala makabawas sa pagkakaroon nyo ng tsansa sa sakit na diabetes. Diba? Okay yun Then yung mga long-term alcohol effect, no? Ano bang long-term effect ng pag-inom ng alak sa mga lalaki at babae? Pareho ba ang epekto? Abay, magugulat kayo. Akala natin yung babae mas mahina pagdating sa alak. Mas malakas pala. Mamaya tatalakayin natin yan. At sa seminar on air, ang ating pag-uusapan po ay ang sinabi ko kanina, Healthy Living with Diabetes. So pag-uusapan natin mamaya ay, ano ba yung dapat kainin? Magandang tanong yan. Kasi ang karamihan sa atin, alam na yung bawal pero kinakain pa rin. Pero di bale, as long as alam nyo kung ano yung bawal at alam nyo kung ano yung dapat kainin, bahala na po kayo kung susunod o hindi. At sa liham ni Lolo at Lola, babasahin po natin ang isang sulat na nanggaling sa isang lola na ang edad ay 73 years old
na si Lola Victoria Daako ng taga Tacloban City. Waray na waray daw siya. At sa harana ni Papa G, hulaan nga ninyo. Hindi ko sasabihin yung title, magbibigay lang ako ng clue. Isang kanta na hindi pa ako pinanganak. Sigurado ako hindi pa rin pinanganak yung station manager ng DCRH na si Attorney Reg Hularbal. Sigurado ako hindi pa rin pinanganak yung presidente ng MBC na si Mr. June Nicdao. At itong kantang to ay sinulat ni Mr. Ben Subiri. Yan. May idea na kayo? Dadagdagan ko pa yung clue. Ito po ay Cebuanong kanta. So, abangan nyo po yan. First time nyo po maririnig. Dito lang po sa Gabay sa Kalusugan. Balitang Pangkalusugan ni Dr. Gary C. So, sa ating Balitang Pangkalusugan, kamakailan lang, August 6, may lumabas po na isang published study na sinasabi na yung mga lalaki na nasa weight training exercises, ano bang ibig sabihin ng weight training? Yung medyo nagbubuhat ng konting bigat, Pero siyempre yung sapat na bigat ay nakakatulong pala ito na makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes type 2. At itong pag-aaral na ito ay nagmula pa sa mga researchers ng Harvard School of Public Health na in association with the University of Southern Denmark. So may dalawa pong universidad na nagsasabi na akala natin yung lakad-lakad lang ay tama na. Kasi yung walking, brisk walking, dancing, ang tawag po dyan ay aerobic type of exercise. Pag sinabing aerobic, yung continuous movement na wala naman pong pagbubuhat ng mabigat, walang pag-ire o walang paninigas ng muscle. So pag sinabing weight training exercise, kilala din to sa tinatawag na resistance training exercise, kung saan nagbubuhat po kayo ng dumbbells o kaya barbells o kaya nagbabaras kayo o kaya push-up. Yan ay mga exercises na medyo may kinalaman sa pagbubuhat ng mabigat o kung saan pinapalakas o pinapalaki natin ang ating muscle. Nalaman nila sa isang pag-aaral na 59% ang tsansa na bumaba ang inyong risk ng pagkakaroon ng diabetes kung kayo po ay nagwo-weight training at aerobic exercise tulad ng walking o kaya running. Ano naman pong klaseng exercise yung weight training, Lalo na yung mga nakikinig sa atin na lolo at lola. Napakasimple